Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon magbibigay lang tayo ng video reaction dito nga pasapasabog nitong si Dinches kung saan nga isang OFW doon sa LA. Sa kanya kasing vlog or sa Facebook page niya, nasabi niya doon na itong first lady daw natin ay na-detain nga sa LA. At hindi lang itong si Sir Dean nga ang nag-upload ng video. Meron din isang OFW doon sa LA na nakuha na ng video. Itong first lady natin na kumakain sila sa Noy Pits Restaurant kung saan nga yung mga kasama niya pala doon ay mga kilalang tao na taga Cebu. Kaya 'di ba marami nagpapatunay na na-detain nga daw itong first lady sa LA kaya hindi siya nakauwi. At yung mga nagsasabi na nandun siya sa Pilipinas kasi nga marami na nagbalita na meron siya lang kasamang namatay doon at hindi totoo na na-detain at nag-upload ng mga video na hindi bago lang, mga lumang mga video in-upload, marami nagpapatunay na luma daw yung para sabihin ng iba na hindi totoo yung sabi-sabi na na-detain nga sa LA. Kaya narito guys, panoorin natin itong si Sir Dinches sa kanyang pasabog. So muna na di ba ni-promise ko ninyo guys nga nakoy pasabog karong adlaw? Yes, as promised, ako i-deliver akong pasabog karon. As you guys know, nakadawat ko ka ng dokumento or information with the accounts of what had happened on March 8th on a Saturday katong nakita ng patay nga lawas si Paulo. And on that document, it includes names and complete accounts of what had happened that day. So I had decided, and my family, and we had actually talked to a couple of counselors. Now, just to keep it for the time being, to protect me and my family. So, mo na akong buhaton. However, that does not mean na ako nang itago niyong tanan. So, akong hinahinayon og yabo on what I know. Okay? So, before na ako nibuhato, nasa ko ipakita ninyo nga video. And tell me what you think about it. Alright. May BS din dumating. Bilisan niyo lang mata niyo, ha? BS din daw dumating. Diba guys, sabi nga diba, marami pala talaga sila yung mga taga Cebu na mga kilalang tao, yung mga dito kay Sir Dinches na ano daw, ito pala daw yung governor doon sa Cebu ay maka Duterte talaga sila. Pinaglalaban nila yung Duterte at itong congressman na manugangin yata. Pero ngayon daw ay bakit daw bigla na lang palit sila ng susuportahan at itong mga Marcos nga ang pinaglalaban nila dito. At ngayon nga 'di ba magkasama pa sila. So as you saw sa video, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu. So kini video actually para ni sa mga Cebuano or pwede ra sa mga dili ra sa taga Cebu o kanang interesado mo. But as you saw sa video, na ay mga personalidad dito nga taga Cebu, no? Kaila kayo tani nila. And usaan nila nga mga tawhana kay mao ang nipirma sa impeachment case ni Sara Duterte. And wala mo ni hibong kani siya umagad maguni siya, no, sa atong gobernadora diha karon sa Cebu. Wa mo ni hibong ngano ni pirma sila nga maka Duterte makina sila sa una. Diba? Kusgan makito lang support ni Duterte sa una karon. For some reason nawala. Vocal na kayo nga atong kanang gobernadora di aron sa Cebu nga musuporta gid kuno sila ni ni BBM. And you wonder why. Now karon, going back to the video. Kana sila mga tawhana nga nakita niyo karon kay part na sila sa entourage. O mga bright mo, please catch up. Kana sila wa mo nahibong na nagsugod naman untaw pangumpanya pero wala man ang mga tawhana ron sa pangumpanya. O mo kabantay, missing in action sila. That makes you think.
karon. Kini sila mga tawhana nag-family reunion, wala nang apil, watakibaw. I really don't know sad o kanang nauli. Honestly I really don't know nauli na ba sila. Kasi ang ilong gingon mo ni Castro kay nauli na ko natong pagpisa Jace. One thing I can guarantee you, wala ni sila gipapauli atong pisa Jace. Kay again, Lunes na diha and then Domingo diri sa mga. So imposible kayo nga papulion sila ana kay the day after or the day prior na namatay niya, the day after papulion sila, imposible na mahitabo. So karon, di ba nangutana mo kaysa pay parts entourage? At ito pa yung iniisip nga or sinasabi ni Sir din na ngayon daw na mga family reunion nila daw doon, mga family gathering ay wala daw yung pamilya na to. Sabi niya nga, kung matalino kayo, mag-isip kayo kung bakit wala sila doon. Kasi nga nandoon sila sa LA. At sabi nga niya, 'di ba? Kasi mayroong namatay doon na kasamahan nila na 7 hours na daw bago nila ni-report. Kaya hindi sila pwede daw makauwi agad. At saka Sunday daw yun, ang araw na yun. At hindi sila basta-basta makauwi agad. So yun guys, no, di ba? Wala talaga silang kawalha kasi nga maraming nagpapatunay na na-detain nga sila sa LA nang dahil nga doon. Kasi nga sabi nga ni Marlica noon ay kasama sila sa person of interest. Hindi naman sinabi na sila yung gumawa noon kasi nga merong ngang namatay pero kasali sila sa person of interest kasi nga magkasama sila sa nangyari na yon. Kaya kailangan silang imbestigahan kung ano nga ba ang totoong nangyari. At walang mananiniwala na na-detain sila. Kasi nga syempre, merong nung na pumutok yung balita na yon ay kasabay din ng paghuli nga dito nga kay President Rodrigo Duterte, kung saan ngay nabigla na ang lahat at na-shock sa nangyari. Ngayon pa nga nabalitaan natin na nagwawala ito ngang si First Lady kasi nga ayaw ngang pumayag nitong si Tamba at kanyang asawa na sa kanyang plano na hulihin agad or yun na ang ginawa nga kay Duterte. Kasi ayaw nila baka kung ano ang gagawin ng taong bayan pag ganon. Kasi nga maling-mali ang kanilang ginawa, diba? Kasi nga sabi niya, ang warrant nga nila ay sa cellphone lang, diba? Kaya marami nagpapatunay kahit na pinabuloanan nila yung mga sinasabi nga ni Duterte na wala ngang warrant ay kita-kita naman sa video na hindi tama. Kasi yun pala ang kailangan nilang gawin na mahuli agad itong si Duterte. Nang sa ganun daw, meron pa tayo nga nabalitaan na sabi daw nila napalit ng ulo kung saan nga ay kaibigan kasi ni Duterte nga itong si Trump na presidente ng Amerika. Kung kaya't sabi niya, meron tayo balitaan na palalayain nila itong si Tata Digong kapalit daw rin ng pagpapauwi kay First Lady ng Pilipinas. O diba? Kaya tamang-tama at akmang-akma rin sa nangyari sa paghuli nga kay former President Duterte at dito nga sa First Lady. Kaya nga kahit sino ang tanungin ay maling-mali nga ang kanilang ginawa. At kahit nga itong si Amy Marcos ay kinalaban niya na nga ang kanyang kapatid na Pangulo ng Bansa. Kasi nga bakit daw nila nagawa na ibigay sa ibang bansa o ibang lahi itong si Pangulong Duterte. Nagpapahiwatig daw tayo na tayo daw doon ay nagiging slave ng ibang bansa. Kasi nga, kailangan pala niyan ay dito sa Pilipinas muna asikasuhin ang kaso at dito kakaharapin nitong si
Pangulong Duterte ang kanyang kaso bago dalhin doon sa ICC. Pero ang nangyari ay dire-diretso at tuloy-tuloy sila sa ginawa kasi nga yun nga ang utos ng First Lady. Diba marami tayong nababalitaan na lahat pala ng mga nagpaplano dyan ay walang kaalam-alam ang presidente natin at yung First Lady daw talaga ang nag-uutos o nagsasabi kung ano yung gagawin. Kaya naman, diba, hindi talaga nila maitatago ang katotohanan at ebidensya kung kahit nagsilabasa na nga kung ano ang katotohanan. Sana wish lang natin na makuha nga ng mga Duterte ang kanilang hinahanap or kanilang gustong makuha ng hustisya sa pagkadakip dito kasi hindi naman talaga tama ang kanilang ginawa dito.